Kung isasayaw mo ang balse, lilinisin ko ang bulwagan. Humalakhak ang milyonaryo sa harap ng 200 panauhin. Nilunok ng babaeng tagapaglinis ang kanyang mga luha, ngunit nang magsimulang tumugtog ang orkestra, ginawa niya ang isang bagay na nagpahanga sa lahat. Ang maringal na perlas ng Silangan Grand Ballroom sa Hotel de Oriente, Manila ay kumikinang na tila ba ang mga bituin ay bumaba mula sa kalangitan upang dumapo sa bawat kandelero na gawa sa kristal. 200 tao na nakasuot ng pinakamahahalagang tela na mabibili ng pera ang pumuno sa espasyo. Ang kanilang mga tawanan at usapan ay humahalo sa mahinang tunog ng orkestra na nag-aayos ng kanilang mga instrumento para sa pinakaaabangang kaganapan ng taon, ang taunang charity ball ng Montero Foundation. Si Maya de la Cruz ay naglalakad sa anino ng pasilyo ng serbisyo, tinutulak ang isang kariton na puno ng mga gamit panlinis. Ang kanyang mga kamay na nababalot ng dilaw na guwantes na pangtrabaho ay bahagyang nanginginig habang sinisilip niya sa siwang ng pinto ang karangyaan na hindi niya kailanman mahahawakan. Siya ay 24 na taong gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng isang buong buhay na puno ng sakripisyo. De la Cruz, kailangan mong linisin ang natapon sa silangang bahagi. Agad. Ang matinis na boses ni Ginang Ocampo, ang tagapamahala ng mga tagapaglinis, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Opo, ma'am. Agad na kinuha ni Maya ang kanyang kariton at nagtungo sa direksyon na itinuro, ngunit ang kanyang daan ay nagpilit sa kanya na dumaan sa gilid ng pangunahing bulwagan. Sinubukan niyang maging di nakikita, tulad ng dati, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lola na dapat silang mga tulad niya, mga aninong kapakipakinabang na mas gugustuhin ng mundo na huwag makita. Ngunit sa gabing iyon, may ibang plano ang tadhana. Si Leonidas Leon Montero, ang punong abala ng kaganapan at may-ari ng pinakamalaking imperyo ng hotel sa bansa, ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, napapalibutan ng mga sipsip. Siya ay isang 52 taong gulang na lalaki na may buhok na kulay abo, perpektong nakasuklay pa atras, at may ngiti na tanging minanang pera at inalagaang kayabangan ang makakapag-ukit sa mukha. Ngayong taon, magbibigay tayo ng 150 milyong piso sa pundasyon, anunsyo niya sa isang malakas na boses. Sinisigurado na lahat ay makakarinig. Dahil tayong mga mapalad na ipinanganak na may pribilehiyo, ay dapat tumulong sa mga hindi gaanong pinalad. Ang mga ngiti at nasisiyahang tawanan ng kanyang mga panauhin ay pumuno sa hangin. Itinaas ang mga kopita ng champagne para sa isang tagay, at sa sandaling iyon, isa sa mga gulong ng kariton ni Maya ay sumabit sa gilid ng alpombra. Ang tunog ay hindi malakas, isang bahagyang kalansing lamang ng metal, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, huminto ang orkestra upang ihanda ang susunod na piyesa. Pinalakas ng katahimikan ng ingay na parang kulog. 200 ulo ang lumingon sa kanyang direksyon. Naramdaman ni Maya na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Sinubukan niyang palayain ang gulong ng may maingat na mga galaw, ngunit habang mas hinihila niya, mas lalo itong sumasabit. Nagsimulang gumapang ang gulat sa kanyang lalamunan na parang makamandag na baging. Ano ito? Ang boses ni Leon Montero ay tumagos sa katahimikan na parang kutsilyo. Dahan-dahang lumapit ang milyonaryo na may pag-iisip na parang isang halimaw na nakahanap ng madaling biktima. Ang kanyang mga panauhin ay sumunod sa kanya gamit ang kanilang mga mata. Ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may malupit na pag-asam ng mga taong gustong masaksihan ang kahihiyan ng iba. Ginoong Montero, pasensya na po, ako'y. Sinubukan ni Maya na magpaliwanag, ngunit ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Inabala mo lang naman ang pinakamahalagang kaganapan ng taon. Tiningnan siya ni Leon mula ulo hanggang paa na may halos hindi maitagong paghamak. Alam mo ba kung magkano ang bawat segundo ng gabing ito? May ideya ka ba kung sino ang mga taong naririto ngayong gabi? Patawad po, Ginoo. Aksidente po. Aksidente. Ulit ni Leon, lumingon sa kanyang mga panauhin na may mapanuksong ngiti. Sabi ng dalagang may kariton,
Aksidente raw. Ilang nerbiyosong tawanan ang sumabog sa mga manonood. Naramdaman ni Maya ang daan-daang mga mata na tumutusok sa kanya na parang nagbabagang karayom. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Tanong ni Leon, bagaman malinaw sa kanyang tono na hindi siya gaanong interesado sa sagot. Maya po, Ginoo. Maya de la Cruz. Sige, Maya de la Cruz. Binigkas ng milyonaryo ang kanyang pangalan na parang isang bagay na marumi. Nakikita mo ba ang bulwagang ito? Nakikita mo ba ang mga pares na naghahanda na isayaw ang pambungad na balse? Tumango si Maya, hindi naglakas loob, naiangat ang kanyang tingin mula sa sahig na gawa sa marmol. Iyon ay sining, kultura, tradisyon. Ang Viennese Waltz ay nangangailangan ng taon ng pagsasanay, natural na grasya, isang sopistikadong pagpapalaki. Gumawa ng isang dramatikong paghinto si Leon. Mga bagay na hindi kailanman mauunawaan ng mga taong tulad mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Naririnig ni Maya ang tibok ng sarili niyang puso sa kanyang mga tainga. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang lugar sa mundo. Ginoo, bulong niya. Pakiusap. Yumuko si Leon sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling champagne. Gusto mong sumayaw. Iyon ba ang problema? Isang malakas na tawanan ang bumalot sa bulwagan. Isang babae malapit kay Leon ang halos matapon ang kanyang kopita sa kakatawa. Isang tagapaglinis ang gustong sumayaw ng balse. Sigaw ng isang tao mula sa likuran. Hayaan siyang sumayaw kasama ang kanyang mop. Dagdag ng isa pang boses. Naramdaman ni Maya na nagbabanta ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang ibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa loob ng dilaw na guwantes nang napakahigpit na sumakit ang kanyang mga buko. Tila napansin ni Leon ang kanyang paglaban at isang bagay sa kanyang mga mata ang muling kumislap ng may kasamaan. Gawin nating kawili-wili ito, anunsyo niya. Itinaas ang kanyang kopita upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang binatang ito ay malinaw na gustong maging bahagi ng ating gabi. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? Mga bulungan ng pagkalito ang dumaan sa bulwagan. Kung isasayaw mo ang balse, lilinisin ko ang bulwagang ito. Humalakhak ng malakas si Leon, nakatingin diretso kay Maya. Iyan ang aking alok. Kung makakasayaw ka ng isang disenteng balse, ako mismo ang kukuha ng iyong kariton at lilinisin ang sahig na ito sa harap ng lahat ng aking mga panauhin. Ang tawanan ay umabot sa isang nakabibinging kasukdulan. Ang ilang mga panauhin ay pumalakpak, ang iba ay kinuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang palabas. Sige na, huwag kang mahiya, patuloy ni Leon. Iniabot ang kanyang kamay sa isang kunwaring paanyaya. Ipakita mo sa amin kung ano ang kayang gawin ng isang tagapaglinis sa sahig ng sayawan. Nais ni Mayang tumakbo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na takasan ang bangungot na ito na bumalik sa anino kung saan siya nararapat. Ngunit isang bagay na mas malalim, isang bagay na matagal nang nakalibing, ang nagsimulang magising sa loob niya. Isang alaala, siya ay 7 taong gulang. Nakatayo siya sa isang ballet studio, nakatingin sa salamin na may mga matang puno ng pangarap. Ang kanyang lola, si Lola Pag-asa, ay nakaupo sa isang sulok, nakangiti na may tahimik na pagmamalaki na tanging mga lola lang ang nakakaalam. May talento ka, apo, sabi ng kanyang lola sa gabing iyon. Nasa dugo mo ang pagsayaw. Ganyan din ang iyong ina. Kapag siya'y sumasayaw, humihinto ang mundo para manood. Hindi nakilala ni Maya ang kanyang ina. Namatay ito sa panganganak. Iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola na nagtrabaho sa paglilinis ng mga bahay ng iba para mabayaran ang mga aralin sa bale ng kanyang apo. Sa loob ng 10 taon, nag-aral si Maya ng classical dance sa isang maliit na akademya sa kanilang distrito. Siya ay mahusay, may talento, nakatakda para sa magagandang bagay. Hanggang sa magsara ang akademya dahil sa kakulangan ng pondo noong siya ay 17, hanggang sa magkasakit ang kanyang lola at ang mga bayarin sa ospital ay umubos sa bawat sentimo,
hanggang sa ang mga pangarap ay naging isang luho na hindi nila kayang bayaran. Ngayon, 7 taon makalipas, si Maya ay naglilinis ng sahig ng mga taong hindi kailanman mararanasan kung ano ang isakripisyo ang lahat para lamang mabuhay. Ano na? Ang naiinip na boses ni Leon ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sasayaw ka ba o tatayo ka lang diyan na parang estatwa? Sa unang pagkakataon, itinaas ni Maya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, mamasa-masa at nagiinit, ay sumalubong sa mga mata ng milyonaryo. Wala po akong kapareha, sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig. Walang kapareha, ulit ni Leon para sa kasiyahan ng kanyang mga manonood. Napakagandang dahilan, huwag kang mag-alala. Sigurado akong may isa sa mga panauhin ko ang papayag. Hindi, teka, kalimutan mo na. Walang sino man dito ang gugustuhin. Ako ang makikipagsayaw sa kanya. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng bulwagan at lahat ng ulo ay lumingon upang makita kung sino ang nagsalita. Isang binata, mga 30 taong gulang, ang naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot siya ng isang perpektong tuksedo, ngunit mayroong kakaiba sa kanya. Wala siyang kayabangan ng iba pang mga panauhin. Ang kanyang malalalim na kayumangging mata ay tumingin kay Maya, hindi nang may panunuya, kundi may isang bagay na hindi niya matukoy. Miguel, kumunot ang noo ni Leon. Anong ginagawa mo? Tinatanggap ko ang iyong hamon para sa kanya. Sagot ng binata na nagngangalang Miguel. Sinabi mo na kung makakasayaw siya ng isang disenteng balse, ikaw ang maglilinis ng bulwagan. Ako ang magiging kapareha niya. Ang mga bulungan ay umabot sa isang bagong antas. Narinig ni Maya ang mga piraso ng usapan. Hindi ba't pamangkin yan ni Montero ang bumalik galing Europa? Bakit niya gagawin ang isang bagay na tulad niyan? Miguel, ito ay katawa-tawa. Pasutsot na sabi ni Leon. Sa unang pagkakataon ay nawalan ng kontrol. Ito ay isang biro, isang palabas. Hindi mo kailangang pustahan ay pustahan, tiyo. Huminto si Miguel sa harap ni Maya at iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Sa pagkakataong ito ay may tunay na kagandahang loob. Maaari ko po ba kayong isayaw, binibini? Tiningnan ni Maya ang nakalahad na kamay na parang isang ilusyon sa disyerto. Lahat sa kanya ay nagsasabing ito ay isang bitag, isa pang paraan upang siya'y hiyain. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ng lalaking ito, isang bagay na nagpaalala sa kanya sa kanyang lola noong sinabi nitong huwag hayaan ang sinuman na nakawin ang kanyang dignidad. Hindi ko po kaya, bulong niya. Wala akong damit. Wala akong tamang sapatos. Hindi mo kailangan ng alinman sa mga iyan, marahang sagot ni Miguel. Kailangan mo lang sumayaw. Sa sandaling iyon, sinimulan ng orkestra na tugtugin ang mga unang nota ng The Blue Danube ni Strauss. Ito ang pambungad na balse, ang pangunahing piyesa ng gabi. Ngumiti si Leon Montero ng may pagmamataas. Sigurado siyang gagawin ng tagapaglinis na ito ang sarili niyang katatawanan na matatapilok siya sa sarili niyang mga paa na patutunayan niya sa harap ng lahat na ang mga tao sa kanyang uri ay hindi nabibilang sa mga bulwagang iyon, maliban na lang kung para linisin ang mga ito. Ang hindi niya alam, ang hindi maisip ng sino man sa bulwagang iyon ay malapit na silang masaksihan ang isang bagay na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Kinuha ni Maya ang kamay ni Miguel. Ang kanyang dilaw na guwantes ay isang kakatuwang kaibahan sa eleganteng kasuotan ng binata, ngunit tila hindi niya ito napansin. At kung napansin man niya, wala siyang pakialam. Marunong ka bang sumayaw? Mahinang tanong niya, para lamang sa kanya. Dati po, sagot ni Maya. Noon pa, kung gayon, alalahanin mo, ang mga unang kumpas ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. 200 tao ang huminga ng malalim, handa para sa palabas ng pampublikong kahihiyan ng isang tagapaglinis. Ngunit nang gawin ni Maya ang kanyang unang hakbang, isang pambihirang bagay ang nangyari. Naalala ng kanyang katawan ang mga taon ng pagsasanay, ang mga sakripisyo, ang pagmamahal sa sining na siyang tanging takas niya noong bata pa.
Nagising ito sa bawat kalamnan, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang dilaw na guwantes ay hindi na mahalaga. Ang uniforme sa trabaho ay tumigil sa pag-iral. Tanging ang musika, ang galaw, ang ganap na kalayaan na magpadala na lamang ang natira. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa marmol na tila ipinanganak para sa sandaling iyon. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang grasya ay walang kapintasan. Bawat pag-ikot, bawat hakbang ay isinagawa ng may katumpakan ng isang propesyonal na balerina. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga teleponong inilabas upang i-record ang kanyang kahihiyan ay ngayon ay nagre-record ng isang bagay na lubos na naiiba. Ang mga mapanuksong ngiti ay naging mga ekspresyon ng pagkamangha. Ang mga kupita ng champagne ay nanatili sa kalagitnaan ng pag-abot sa mga bibig na nakanganga sa di paniniwala, at si Leon Montero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nawalan ng kulay sa mukha. Pinangunahan ni Miguel si Maya nang may kasanayan ng isang taong marunong din sa sining ng pagsayaw, ngunit maging siya ay tila nagulat sa kanyang nasasaksihan. Ang babaeng ito ay hindi lamang marunong sumayaw, ang babaeng ito ay pambihira. Habang ang musika ay umabot sa kasukdulan nito, nagsagawa si Maya ng isang serye ng mga pag-ikot na nagpahanga sa lahat. Ang kanyang katawan ay gumalaw na tila hindi umiiral ang grabidad, na tila ang mismong hangin ay humahawi upang bigyan siya ng daan. At pagkatapos, tulad ng biglaang pagsisimula nito, natapos ang musika, ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nakatayo si Maya sa gitna ng bulwagan, humihingal. Ang kanyang mga pisngi ay namumula. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang bagay na nakalimutan na niyang umiiral, pagmamalaki. Marahang hawak siya ni Miguel, tinitingnan siya na may pinaghalong paghanga at kuryosidad na hindi niya maintindihan. At pagkatapos, mula sa kung saan sa likuran, may nagsimulang pumalakpak. Ang palakpakan ay kumalat na parang apoy. 1, 2, 10, 50, 200 tao ang tumayo, nagbibigay ng standing ovation sa tagapaglinis na kasasayaw lang na parang isang bituin. Lahat, maliban sa isa, si Leon Montero ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng halos hindi mapigilang galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa emosyon, kundi sa puot. Ang babaeng ito, ang walang kuwentang empleyado na ito, ay hinamak siya sa kanyang sariling kaganapan sa harap ng pinakamahahalagang tao sa bansa. Well, Tio, ang boses ni Miguel ang pumutol sa palakpakan, mukhang may bulwagan kang kailangang linisin. Ang tawanan na sumunod ay hindi na malupit. Ito ay isang pagpapahayag ng tunay na katuwaan sa hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari. Ngunit hindi nagdiwang si Maya. Dahil habang tinitingnan niya ang mukha ng milyonaryo, nakita niya ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya, paghihiganti. Malamig, kinakalkula, matiyaga. Si Leon Montero ay hindi ang tipo ng tao na nakakalimot sa isang kahihiyan at siya ay naging kaaway niya. Hindi pa ito tapos, bulong ng milyonaryo, napakahina na tanging si Maya lang ang makakarinig. Sisirain kita. Hindi ko alam kung sino ka o kung saan ka nanggaling, ngunit bago matapos ang linggong ito, pagsisisihan mo na tumapak ka sa aking bulwagan. Naramdaman ni Maya ang isang kilabot sa kanyang likuran, ngunit bago siya makasagot, lumitaw si Ginang Ocampo sa kanyang tabi, mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Anong ginawa mo? Pasutsot na sabi ng tagapamahala. May ideya ka ba sa kung ano ang iyong pinukaw? Sumayaw lang po ako, sagot ni Maya. Bagaman nanginginig ang kanyang boses. Hindi, tangang babae. Nagdeklara ka lang ng giyera laban sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Tiningnan siya ni Ginang Ocampo na may pinaghalong takot at isang bagay na maaaring paggalang, at wala kang ideya kung ano ang kaya niyang gawin. Habang hinihila siya patungo sa mga pasilyo ng serbisyo, huling sulyap ni Maya sa bulwagan. Pinapanood siya ni Miguel na may hindi maintindihang ekspresyon. Ang mga panauhin ay nagbubulungan sa isa't isa.
At si Leon Montero ay nakikipag-usap na sa telepono sa isang tao na may ekspresyon ng nakamamatay na determinasyon. Ang hindi alam ng sinuman, ang nagsisimula palang matuklasan ni Maya, ay ang sandaling iyon ay simula pa lamang. Dahil nakalibing sa kanyang nakaraan, ay mga lihim na nag-uugnay sa kanyang kapalaran sa imperyo ng Montero sa paraang hindi maisip ng sinuman. Ang kanyang ina ay hindi basta-basta namatay sa panganganak. Ang kanyang lola ay hindi lamang isang tagapaglinis. At si Leon Montero ay may mas malalim na dahilan upang kamuhian siya kaysa sa maaaring isipin ng sinuman. Malapit nang lumabas ang katotohanan at kapag nangyari iyon, wala nang magiging pareho. Ang pasilyo ng serbisyo ng Hotel de Oriente ay amoy disinfektante at takot. Naglakad si Maya na may nanginginig na mga binti habang hinihila siya ni Ginang Ocampo palayo sa pangunahing bulwagan, palayo sa mga palakpakan na umalingonggaw pa rin na parang malayong alingonggaw. May ideya ka ba sa ginawa mo? Pasutsot na sabi ng tagapamahala, mahigpit ang hawak sa braso ni Maya. Mayroon ka bang kahit kaunting ideya? Sumayaw lang po ako, ulit ni Maya. Bagaman ang kanyang boses ay parang walang laman sa sarili niyang pandinig. Sumayaw ka lang. Biglang huminto si Ginang Ocampo. Iniharap siya upang tingnan siya sa mata. Hinamak mo sa publiko si Leon Montero, ang taong pumipirma sa ating mga tseke, ang taong maaaring sirain ang buhay ng sinuman sa isang tawag sa telepono. Ang mga salita ay bumagsak kay Maya na parang mga bato. Ang adrenaline mula sa sayaw ay nagsimulang humupa, nag-iiwan lamang ng isang malamig na kahungkagan sa kanyang dibdib. Siya po ang unang nanghamak sa akin, bulong niya. At ano ngayon? Mapait na tumawa si Ginang Ocampo. Maaari niyang hiyain ang sinumang gusto niya. Siya ay isang Montero. Tayo ay walang sinuman, Maya. Walang sinuman. Kailan mo ba iyan maiintindihan? Bago pa makasagot si Maya, bumukas ang pinto sa pasilyo nang may tuyong tunog. Isang eleganteng babae, mga 45 taong gulang, ang lumitaw sa pintuan. Nakasuot siya ng damit na marahil ay mas mahal pa sa taunang sahod ni Maya at ang kanyang ekspresyon ay isang pinaghalong kuryosidad at isang bagay na tila pinipigilang katuwaan. Kaya ikaw pala ang sikat na mananayaw, sabi niya sa isang malambing na boses. Pinag-uusapan ka ng buong bulwagan. Agad na yumuko si Ginang Ocampo bilang paggalang. Ginang Montero, patawad po sa inasal ng empleyadong ito. Pinapalabas na po siya. Naramdaman ni Maya ang isang kilabot nang marinig ang apelyido. Isa pang Montero, hindi ganoon kabilis. Itinaas ng babae ang isang perpektong inalagaang kamay. Gusto ko siyang makausap. Mag-isa. Ngunit, Ginang, si Ginoong Montero ay nagbigay ng tiyak na mga utos. Maraming utos ang ibinibigay ng aking asawa, putol ng babae na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Adelaida Montero, at sa hotel na ito, ang aking mga utos ay mahalaga rin. Nag-alinlangan si Ginang Ocampo, malinaw na naipit sa pagitan ng dalawang kapangyarihan na hindi niya mapagkasundo. Sa huli, tumango siya ng matigas at lumayo sa pasilyo, hindi bago bigyan si Maya ng isang babalang tingin. Hinintay ni Adelaida na ganap na mawala ang mga yabag ng tagapamahala. Pagkatapos, sinuri niya si Maya nang may tindi na nagparamdam sa kanya na parang isang espesimen sa ilalim ng mikroskopyo. Saan ka natutong sumayaw ng ganyan? Diretsong tanong niya. Sa isang akademya po sa aming distrito. Matagal na po. Anong akademya? Akademya ng Tala sa Hilaga. Nagsara po ito noong ako ay 11. May nagbago sa mukha ni Adelaida. Isang kislap ng pagkilala o marahil isang bagay na mas malalim na hindi matukoy ni Maya. Tala sa Hilaga, dahan-dahan niyang inulit. At sino ang iyong guro? Ang pangalan po niya ay Dobrawa Majewska, Maestra Divina Reyes. Itinatag niya ang akademya gamit ang sarili niyang ipon. Nagturo siya ng classical ballet sa mga batang babae na hindi kayang magbayad ng mamahaling paaralan. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na naririnig ni Maya ang tibok ng sarili niyang puso. Divina Reyes,
Binigkas ni Adelaida ang pangalan na parang isang nakalimutang dasal. Alam mo ba kung sino talaga siya? Siya po ang aking guro at ang pinakamabuting tao na nakilala ko bukod sa aking lola. Si Divina Reyes ang prima ballerina ng pambansang ballet sa loob ng 15 taon, sabi ni Adelaida sa isang boses na bahagyang nanginginig. Nanalo siya ng mga internasyonal na parangal, sumayaw sa pinaka-prestihiyosong mga entablado sa mundo. Pagkatapos, 25 taon na ang nakalilipas, naglaho siya sa propesyonal na mundo ng walang paliwanag. Naramdaman ni Maya na tila gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Maestra Divina, ang kanyang guro noong bata pa, ay isang pandaigdigang bituin. Hindi ko po alam, pag-amin niya. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang nakaraan. Tinuruan lang niya kami na sumayaw ng may pagmamahal dahil laging ganyan si Divina. Lumingon si Adelaida sa bintana, nalulunod sa mga alaala, mapagbigay hanggang sa kaibuturan kahit na malupit ang mundo sa kanya. Kilala niyo po siya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Matagal bago sumagot si Adelaida. Si Divina Reyes ay aking nakatatandang kapatid. Ang mundo ni Maya ay tumagilid sa kanyang aksis. Ang asawa ni Leon Montero ay kapatid ng kanyang dating guro sa ballet. Ang mga pagkakataon ay dumarami sa paraang lumalabag sa lahat ng lohika. Ibig sabihin po, kayo. Hindi matapos ni Maya ang pangungusap. Ibig sabihin, may nakita ako sa iyo ngayong gabi na nagpaalala sa akin sa kanya. Lumingon si Adelaida upang tingnan siya sa mata. Ang paraan ng iyong pagsayaw, ang grasya, ang pagnanasa, ang ganap na pag-aalay. Hindi iyan natututunan, Maya. Iyan ay minamana. Bago pa man makapagtanong si Maya kung ano ang eksaktong ibig sabihin niyon, pinutol ang kanilang usapan ng tunog ng nagmamadaling mga yabag. Isang lalaki na nakasuot ng madilim na suit ang luwitaw sa pasilyo, ang kanyang ekspresyon ay apurahan. Ginang Montero, pinapatawag po kayo agad ng inyong asawa sa pangunahing bulwagan. Bumuntong hininga si Adelaida. Ang lahat ng init ay nawala sa kanyang mukha, pinalitan ng isang maskara ng panlipunang kahinahunan. Sabihin mo sa kanya na darating na ako. Muli siyang lumingon kay Maya. Hindi pa tapos ang usapang ito. Ngunit sa ngayon, kailangan mong umalis dito. Galit na galit ang aking asawa, at kapag galit si Leon, walang sinuman ang ligtas. Saan po ako pupunta? Ang trabahong ito lang ang mayroon ako. Wala ka ng trabahong ito, sabi ni Adelaida, nang may malupit na katapatan. Nag-utos na ang aking asawa na tanggalin ka. Ngunit hindi ibig sabihin na dito na nagtatapos ang iyong kwento. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa kamay ni Maya. Hanapin mo ako bukas sa address na ito. May mga bagay kang kailangang malaman, mga bagay tungkol sa iyong ina, tungkol kay Divina, tungkol sa kung bakit dinala ka ng tadhana sa eksaktong lugar na ito sa sandaling ito, ang aking ina. Naramdaman ni Maya na nawalan siya ng hininga. Ano po ang alam ninyo tungkol sa aking ina? Ngunit si Adelaida ay papalayo na sa pasilyo. Nag-iiwan lamang ng alingawngaw ng kanyang mga takong at 1,000,000 tanong na walang sagot. Tiningnan ni Maya ang card sa kanyang kamay. Ito ay elegante, nakaukit sa mga gintong letra, pundasyon ni Divina Reyes para sa mga pangarap na karapat-dapat ng pagkakataon. Isang pundasyon na may pangalan ng kanyang guro, pinapatakbo ng asawa ng lalaking kasumpa-sumpa lang na sisirain siya. Walang saysay, ngunit sa parehong oras, lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Ang tunog ng papalapit na mga boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. 2 security guard ang lumiko sa kanto. Ang kanilang mga mukha ay propesyonal na masungit. Maya de la Cruz? Tanong ng mas matangkad. Sumama po kayo sa amin. Gusto kayong makita ni Ginoong Montero bago kayo umalis sa lugar. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Inaasahan niyang i-escort palabas ng gusali, ngunit ang dalhin pabalik sa lalaking nangakong sisirain, siya ay ibang-iba. Dinala siya hindi sa pangunahing bulwagan, kundi sa isang pribadong elevator na nagdala sa kanya pataas ng ilang palapag.
Bumukas ang mga pinto sa isang opisina na sumasakop sa buong palapag ng hotel. Ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng lungsod na kumikinang na parang isang alpombra ng mga hiyas sa ilalim ng kalangitan sa gabi. At sa gitna ng lahat ng karangyaan na ito, naghihintay si Leon Montero, nakaupo sa likod ng isang mesa na gawa sa solidong mahogani. "Iwanan ninyo kami," utos niya sa mga guwardiya, hindi inaangat ang tingin mula sa mga dokumentong kunwari binabasa niya. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan ay naging nakakabingi. Tumayo si Maya, tumatangging ipakita ang takot na nararamdaman niya sa bawat hibla ng kanyang katawan. Sa wakas, itinaas ni Leon ang kanyang tingin. Wala na sa kanyang mga mata ang sumasabog na galit kanina. Ngayon ay mayroong isang bagay na mas masahol pa. Isang kinakalkulang katahimikan na nangangako ng maingat na pinaplanong mga kahihinatnan. "Umupo ka." Itinuro niya ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. "Mas gusto ko pong tumayo." Isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa mukha ng milyonaryo. "Kung iyan ang gusto mo, mabilis lang naman ito." Tumayo siya at lumapit sa bar, nagsali ng whisky ng may pag-iisip. "Alam mo ba kung ano ang pinakainteresante sa gabing ito, Maya de la Cruz?" Binigkas niya ang kanyang pangalan na tila nilalasap ito. "Hindi dahil magaling kang sumayaw. Kahit sino ay maaaring matutong sumayaw kung may sapat na pagsasanay. Ang interesante ay hinamon mo ako sa publiko. Tiningnan mo ako sa mata at nagpasya kang maaari kang manalo. Wala po akong gustong ipanalo. Gusto ko lang pong iwanan ninyo ako. Ngunit hindi iyon ang ginawa mo, hindi ba?" Lumingon si Leon upang tingnan siya. "Maaari kang yumuko, humingi ng tawad, maglaho sa anino tulad ng ginagawa ng lahat ng taong tulad mo. Ngunit pinili mong lumaban. Pinili ko pong sumayaw. May pagkakaiba po. Para sa akin, wala." Uminom siya ng isang lagok ng whisky. "Kita mo, Maya, sa aking mundo mayroong dalawang uri ng tao, ang mga nakakaalam ng kanilang lugar at ang mga kailangang turuan nito. Malinaw na kabilang ka sa pangalawang grupo." Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya, huminto 1 metro lamang ang layo. "Naimbestigahan ko na ang lahat tungkol sa iyo sa nakalipas na 20 minuto. Maya de la Cruz, 24 taong gulang, ulila sa ina, pinalaki ng lola na si Pag-asa de la Cruz sa isa sa pinakamahihirap na distrito ng lungsod. Walang edukasyon sa kolehiyo, walang ari-arian, walang pamilya maliban sa isang matandang babae na may sakit na ganap na umaasa sa iyo. Bawat salita ay parang isang punyal na tumutusok sa dibdib ni Maya. Alam niya ang tungkol sa kanyang lola. Alam niya ang kanyang kahinaan. "Ano po ang gusto ninyo sa akin?" Tanong niya sa isang boses na halos hindi niya mapanatiling matatag. "Gusto kong maintindihan mo ang isang napakasimpleng bagay." Muling umupo si Leon, pinag-krus ang kanyang mga braso sa mesa. "Hindi ka makakakuha ng ibang trabaho sa lungsod na ito. Walang hotel, walang restaurant, walang kumpanya ng paglilinis ang kailanman ay kukuha sa iyo. Personal kong titiyakin iyon. Hindi niyo po magagawa yan." "Hindi ko magagawa?" Maikli siyang tumawa. "Maya, itinayo ko ang imperyong ito mula sa wala. Mayroon akong mga koneksyon sa bawat industriya, sa bawat sektor, sa bawat sulok ng bansang ito. Isang salita ko lang at ang mga pintuan na hindi mo alam na umiiral ay magsasara para sa iyo magpakailanman." Naramdaman ni Maya na tila nagsasara ang mga pader sa paligid niya. Ang takot na nagawa niyang kontrolin ay nagsimulang maging gulat. "Ngunit ako ay isang makatwirang tao," patuloy ni Leon, "kaya bibigyan kita ng pagpipilian. Maaari kang lumabas sa opisinang ito, harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon at panoorin ang iyong buhay na gumuho piraso-piraso." O, gumawa siya ng isang dramatikong paghinto, malinaw na nasisiyahan sa kapangyarihang hawak niya. "Maaari kang gumawa ng isang napakasimpleng bagay para sa akin. Isang pampublikong paghingi ng tawad. Bukas, sa harap ng mga kamera, sasabihin mo
na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan, na hindi kita kailanman hinamak, na ang sayaw ay isang biro na napagkasunduan natin. Lilinisin mo ang aking pangalan, at bilang kapalit, pababayaan kita. Gusto ninyong magsinungaling ako. Gusto kong maging matalino ka, yumuko si Leon. Isipin mo ang iyong lola Maya. Isipin mo ang mga gamot na kailangan niya, ang pangangalaga na hindi mo mababayaran kung wala kang trabaho. Ang iyong pagmamalaki ba ay mas mahalaga kaysa sa kanyang kapakanan? Ang mga salita ay tumama ng eksakto kung saan niya gusto. Naisip ni Maya si Pag-asa, ang kanyang mga kulubot na kamay, ang kanyang pagod na ngiti, ang mga gabing ginugugol niya sa pagubo. Nagkukunwaring ayos lang ang lahat. Isinakripisyo ng kanyang lola ang lahat para sa kanya. Hindi ba dapat gawin din ni Maya iyon? At kung papayag po ako? Tanong niya sa isang boses na halos hindi marinig. Paano ko po malalaman na tutuparin ninyo ang inyong salita? Hindi mo malalaman. Ngumiti si Leon. Ngunit ito ang iyong pinakamagandang pagpipilian. Sa katunayan, ito ang iyong tanging pagpipilian. Ang katahimikan ay lumawak sa pagitan nila na parang isang bangin. Naramdaman ni Maya ang bigat ng desisyon na dumadagan sa kanyang mga balikat, sumisikip sa kanyang dibdib hanggang sa mahirap ng huminga. At pagkatapos, sa gitna ng kadilimang iyon, narinig niya ang boses ng kanyang lola sa kanyang alaala. Huwag mong hayaan ang sinuman na nakawin ang iyong dignidad, apo ko. Dahil kapag nawala ang iyong dignidad, wala nang anumang bagay na karapat-dapat ipagtanggol. Itinaas ni Maya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Leon. Hindi po, ang salita ay lumabas ng malinaw, matatag, pinal. Hindi po ako hihingi ng tawad. Kumislap ang mata ng milyonaryo, tunay na nagulat. Sinabi ko pong hindi. Hindi ako magsisinungaling. Hindi ko ibababa ang aking sarili para protektahan ang inyong ego. Dahan-dahang tumayo si Leon. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang malamig na galit. Ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Siguro, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang katahimikan na bumalot sa kanya. Pero bukas, kaya kong tingnan ang sarili ko sa salamin. Masasabi niyo po ba ang parehong bagay? Nagsikip ang mukha ni Leon sa galit, ngunit bago siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Miguel Montero nang walang paalam. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang postura ay malinaw na tensyonado. Tio, kailangan kitang makausap ngayon. Hindi Miguel, abala ako. Ito ay apurahan. Maikling sumulyap si Miguel kay Maya bago muling ituon ang kanyang atensyon sa kanyang tiyuhin. Tungkol ito sa nahanap ko sa mga archive ng pundasyon. Tungkol sa isang lumang akademya ng bale. May nagbago sa mukha ni Leon. Isang kislap ng alarma, mabilis na itinago. Maaari iyang maghintay. Hindi maaari. Lumapit si Miguel sa mesa. Nakahanap ako ng mga dokumento, Tio. Mga dokumento na nagpapaliwanag kung bakit mo isinara ang Akademya ng Tala sa Hilaga 7 taon na ang nakalilipas. Mga dokumento na nag-uugnay sa desisyong iyon sa apelidong De La Cruz. Naramdaman ni Maya na tila gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isinara ni Leon ang akademya ng kanyang guro. Ang kanyang akademya, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang boses ni Leon ay malamig na parang yelo. Sa tingin ko, alam mo, kinuha ni Miguel ang isang folder mula sa kanyang Amerikana. At sa tingin ko, karapat-dapat malaman ni Binibining de la Cruz ang katotohanan kung bakit nawasak ang kanyang buhay 7 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamabigat na naranasan ni Maya. Tiningnan ni Leon ang kanyang pamangkin na may pinaghalong galit at isang bagay na maaaring takot. Hawak ni Miguel ang folder na parang isang kargadong baril. At si Maya, nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo na nagsisimulang magbanggaan, ay napagtanto na lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kanyang nakaraan ay malapit ng gumuho. Ang katotohanan
na nakalibing sa loob ng 7 taon ay malapit nang lumabas at kapag nangyari iyon, walang sino man sa silid na iyon ang magiging pareho. Ang folder sa kamay ni Miguel ay tila naglalaman ng bigat ng 1,000 lihim. Pinanood ni Maya ang pagpapalitan ng salita sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin na may pusong kumakabog ng napakalakas na naririnig niya sa kanyang mga tainga. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong iyan. Iniabot ni Leon ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay naging yelo. Agad, hindi, hanggat hindi niya naririnig ang katotohanan. Matatag na tumayo si Miguel, bahagyang ipinuwesto ang sarili sa pagitan ng kanyang tiyuhin at ni Maya. Linggo na akong nagsasaliksik sa pananalapi ng pundasyon ng pamilya. Nakakita ako ng mga irregularidad na nagdala sa akin sa mga archive na di umano'y nawasak na ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo, humakbang si Leon. Sinira mo ang pamilyang ito para sa isang estranghero. Naghahanap ako ng katarungan. Isang bagay na matagal nang nakalimutan ng pamilyang ito. Naramdaman ni Maya na nasasaksihan niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng away pamilya. May mga patong-patong na sama ng loob, lumang sakit, mga nakalibing na katotohanan na sa wakas ay nagpupumiglas na lumabas. Ano ang nasa mga dokumentong iyan? Nagulat siya sa sarili niyang boses. Lumabas itong matatag, malinaw, humihingi ng mga sagot. Tiningnan siya ni Miguel na may halong paghanga at kalungkutan. Ang dahilan kung bakit nagbago ang iyong buhay, 7 taon na ang nakalilipas. Binuksan niya ang folder. Ang Akademya ng Tala sa Hilaga ay hindi nagsara dahil sa kakulangan ng pondo, Maya. Ito ay sinadyang isara. Kasalanan iyan, sabat ni Leon. Nalugi ang Akademya dahil sa masamang pamamahala. Ang Akademya ay binili nang hindi nagpapakilala 3 buwan bago ito isara. Kinuha ni Miguel ang isang dokumento at itinaas ito. Ang mamimili ay gumamit ng isang peking kumpanya na pagkatapos ng maraming patong-patong na burokrasya ay nauugnay sa Montero Investments Incorporate. Nawalan ng hininga si Maya. Binili ni Leon ang Akademya para lamang wasakin ito. Bakit? Ang tanong ay lumabas bilang isang bulong. Bakit niya gagawin iyon? Dahil si Divina Reyes ay higit pa sa isang guro ng bale, patuloy ni Miguel, hindi pinapansin ang mga protesta ng kanyang tiyuhin. Siya ang babaeng minahal ng aking ama bago siya ikasal sa aking ina. At nang tanggihan niya ito para italaga ang sarili sa kanyang akademya, hindi niya ito napatawad. Patay na ang iyong ama, Miguel. Dumura si Leon ng mga salita. Huwag mong dungisan ang kanyang alaala ng mga pantasya. Namatay ang aking ama, 15 taon na ang nakalilipas, ngunit nanatili ang kanyang mga tala-arawan. Kinuha ni Miguel ang isa pang dokumento. Natagpuan ko ang mga ito sa isang safe na hindi mo kailanman binuksan pagkatapos ng kanyang libing. Buong pahina na nakatuon kay Divina, ang kanyang obsession sa kanya, ang kanyang mga plano para sa paghihiganti nang piliin niya ang bale kaysa sa kanya. Sinubukan ni Maya na iproseso ang lahat ng impormasyon. Ang ama ni Miguel ay may obsession sa kanyang guro sa bale, ngunit iyon ay dekada na ang nakalipas. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Hindi nito ipinapaliwanag kung bakit niya ako kinamumuhian, sabi niya, ni hindi ko man lang nakilala ang kanyang ama. Ang katahimikan na sumunod ay iba, mas mabigat, mas mapanganib. Nagpalitan ng tingin si Miguel at ang kanyang tiyuhin, at sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang isang uri ng takot sa mga mata ng milyonaryo. Sabihin mo sa kanya, giit ni Miguel, o ako ang magsasabi, wala kang karapatan, nanginginig si Leon sa pinipigilang galit. Ito ay mga usapin ng pamilya na hindi niya dapat pakialaman. Mas may kinalaman ito sa kanya kaysa sa sinuman sa silid na ito. Tama na. Itinaas ni Maya ang kanyang boses, nagulat sa sarili. May magpapaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari ngayon. Huminga ng malalim si Miguel bago magpatuloy. Ang aking ama, si Agustin Montero, ay may relasyon kay Divina Reyes noong sila ay bata pa. Nabuntis siya. Huminto ang mundo. Hindi kailanman nagkaanak si Divina, umiling si Maya. Sasabihin niya sa akin,
Nagkaroon ng anak na babae si Divina, marahang sabi ni Miguel, isang sanggol na isinilang sa lihim at ipinaalaga sa isang pinagkakatiwalaang babae para protektahan ito mula sa pamilya Montero. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Pag-asa de la Cruz. Nang hina ang mga tuhod ni Maya, kinailangan niyang kumapit sa likod ng upuan para hindi bumagsak. Ang kanyang lola, si Pag-asa, ang babaeng nagpalaki sa kanya, na nagturo sa kanya na maging malakas, na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Hindi, ang salita ay lumabas bilang isang daing. Ang aking ina ay anak ng aking lola. Palagi siyang ganoon. Ang iyong ina ay inampon ni Pag-asa noong siya ay isang bagong silang na sanggol, maingat na lumapit si Miguel. Si Pag-asa ay nagtrabaho para sa pamilya ni Divina. Siya ang tanging taong pinagkakatiwalaan niyang protektahan ang kanyang anak. Kaya ang aking ina ay, hindi matapos ni Maya ang pangungusap. Ang iyong ina ay anak ni Divina Reyes at Agustin Montero, tumango si Miguel, na nangangahulugang ikaw ang apo sa tuhod ng nagtatag ng imperyo ng Montero. Pamilya ka, Maya. Palagi kang naging bahagi nito. Hinampas ni Leon ang mesa gamit ang dalawang kamay. Kasalanan, lahat ng ito. Kasalanan na inimbento para sirain ako. Kung gayon, bakit mo isinara ang akademya noong 17 si Maya? Hinarap ni Miguel ang kanyang tiyuhin nang may mapanuring tingin. Bakit ka nagbayad para iselyo ang lahat ng birth certificate mula sa panahong iyon? Bakit mo sinigurado sa loob ng 34 na taon na walang sinuman ang mag-uugnay ng mga katotohanan? Aurora, ang pangalan ay tumama kay Maya na parang kidlat. Iyon ang pangalan ng kanyang ina, Aurora de la Cruz, ang babaeng namatay habang isinisilang siya, ang aking ina. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Alam niyo ba kung sino ang aking ina? Hindi sumagot si Leon, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang pag-amin. Sa gabi ng ball, nang makita kitang pumasok sa bulwagan, sa wakas ay nagsalita ang milyonaryo, ang kanyang boses ay kakaibang walang laman. Agad kong nalaman kung sino ka. Mayroon kang mga mata niya. Ang parehong mga mata ni Aurora, ang parehong mga mata ni Divina. Bakit? Naramdaman ni Maya ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit ninyo sinira ang akademya? Bakit ninyo kinamuhian ang aking pamilya? Dahil si Aurora ay dapat na naging akin, lumabas ang mga salita ni Leon na puno ng lumang sama ng loob. Nang mamatay ang aking kapatid, ako ang natural na tagapagmana ng imperyo. Ngunit dapat ko ring minana ang lahat ng iba pa. Ang paggalang, ang kapangyarihan, ang pag-ibig. Hinanap ko si Aurora nang matuklasan ko ang kanyang pag-iral. Inalok ko siya ng lahat. Pera, posisyon, isang maningning na hinaharap. Kailangan lang niyang kilalanin ang kanyang dugo ng Montero at pakasalan ako. Pakasalan kayo. Naramdaman ni Maya na nasusuka. Pamangkin ninyo siya. Half-niece, malamig na pagtatama ni Leon. At sa mga pamilyang tulad ng sa atin, ang mga detalyeng iyon ay binaliwala sa loob ng mga henerasyon para mapanatili ang yaman. Tinanggihan kanya, sabat ni Miguel, tulad ng pagtanggi ni Divina sa aking ama, at hindi mo ito napatawad. Pinili ni Aurora ang isang walang kwenta, dumura ng mga salita si Leon, isang mekaniko na walang pinag-aralan, walang kinabukasan, walang maiaalok, kundi mga hungkag na pangako. Pinakasalan niya ito ng palihim, nabuntis at namatay sa panganganak. Itinuro niya si Maya ng may paghamak. Sa akin, tinapos ni Maya, ang kanyang boses ay bumabalik sa lakas. Namatay siya habang isinisilang ako, at sa loob ng 24 na taon, kinamuhian ninyo ako para doon. Binaliwala kita sa loob ng 24 na taon, pagtatama ni Leon. Binayaran ko si Pag-asa para manahimik. Binayaran ko para mawala ang mga talaan. Binayaran ko para magsara ang akademya at mawala kay Divina ang lahat ng kanyang minamahal. Ginawa ko ang lahat sa aking makakaya para burahin ang anumang bakas ng kahiya-hiyang sangay na iyon ng pamilya. Ngunit hindi mo inaasahan na lilitaw siya sa iyong sariling hotel, dagdag ni Miguel.
sumasayaw na eksakto tulad ni Divina, hinahamon ka na eksakto tulad ni Aurora. Pinoproseso ni Maya ang bawat revelasyon na parang mga pisikal na suntok. Ang kanyang ina ay isang Montero. Ang kanyang lola sa tuhod ay isang bituin ng bale. Ang kanyang guro ay kanyang lola sa tuhod. Lahat ng akala niyang alam niya sa kanyang buhay ay isang kasinungalingan na binuo sa iba pang mga kasinungalingan. Alam ba ng lola ko ang lahat ng ito? Tanong niya sa nanginginig na boses. Si Pag-asa ang tagapag-ingat ng lahat ng lihim na ito sa loob ng mga dekada, tumango si Miguel. Ipinagkatiwala ni Divina sa kanya si Aurora para protektahan siya. Nang mamatay si Aurora, pinrotektahan ka ni Pag-asa ng may parehong debosyon. Hindi niya kailanman sinabi sa akin dahil pinagbantaan siya ni Leon. Tiningnan ni Miguel ang kanyang tiyuhin nang may paghamak. Sinabi niya sa kanya na kung kailanman niya ibubunyag ang katotohanan, sisirain niya ang lahat ng natitira, ang akademya, ang alaala ni Divina, maging ikaw. Iyon ay isang hungkag na banta, ipinagtanggol ni Leon ang sarili. Hindi ko kailanman sasaktan ang isang matandang babae. Hungkag? Naramdaman ni Maya na napalitan ng galit ang sakit. Sinira ninyo ang akademya. Sinira ninyo ang mga pangarap ng daan-daang mga batang babae. Sinira ninyo ang aking kinabukasan. At sinasabi ninyong iyon ay isang hungkag na banta. Sinira ko ang isang bagsak na negosyo, wala nang iba pa. Sinira mo ang pamana ni Divina. Isang boses ng babae ang pumutol mula sa pintuan. Lahat ay lumingon. Nakatayo si Adelaida Montero sa pintuan. Ang kanyang ekspresyon ay isang pinaghalong sakit at determinasyon na hindi pa nakikita ni Maya dati. Adelaida, wala kang kinalaman dito. Sinubukan ni Leon na bawiin ang kontrol. Mas may kinalaman ako dito kaysa sa sinuman. Pumasok si Adelaida sa opisina ng may determinadong mga hakbang. Si Divina ang aking kapatid, ang tanging tunay na pamilya na mayroon ako. At sa loob ng mga taon, pinaniwala mo ako na ang kanyang akademya ay nalugi dahil sa masamang pamamahala. Hindi mo alam. Hindi ko alam dahil nagsinungaling ka. Itinaas ni Adelaida ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Tulad ng pagsisinungaling mo sa lahat ng bagay sa loob ng 30 taon ng ating pagsasama. Tungkol kay Aurora, tungkol sa iyong obsession sa pagkontrol sa bawat aspeto ng pamilyang ito, tungkol sa iyong pathological na pangangailangang sirain ang lahat ng hindi mo maaaring maging pag-aari. Adelaida, huminahon ka. Hindi. Tiningnan siya ng kanyang asawa na may mga matang kumikinang sa pinipigilang luha. Hindi ako hihinahon. Sa loob ng mga taon, nagtaka ako kung bakit lumayo sa akin ang aking kapatid bago siya mamatay, kung bakit siya tumigil sa pagtawag, pagsulat, pagtitiwala sa akin. Ngayon naiintindihan ko na. Natatakot siyang matuklasan mo kung nasaan ang kanyang apo. Lumingon siya kay Maya at lumambot ang kanyang ekspresyon. Ang iyong lola sa tuhod, si Divina, ay namatay 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang huling mga salita ay tungkol sa iyo. Hiniling niya sa akin na hanapin ka, na sabihin sa iyo ang katotohanan, na ibalik sa iyo ang nararapat sa iyo. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Alam ni Divina ang tungkol sa akin? Halos hindi makapagsalita si Maya. Laging alam. Nagpapadala si Pag-asa ng iyong mga larawan sa kanya bawat taon. Itinago ni Divina ang mga ito sa isang album na itinago niya hanggang sa huli. Kinuha ni Adelaida ang isang maliit na libro mula sa kanyang pitaka. Ibinigay niya sa akin ang album na ito bago siya mamatay. Tingnan mo ang huling pahina. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Maya ang album. Ang mga pahina ay puno ng mga larawan niya bilang isang sanggol, isang bata, isang tinedyer na sumasayaw sa akademya. At sa huling pahina, isang liham na isinulat sa nanginginig na sulat kamay. Para sa aking mahal na apo sa tuhod, si Maya. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang sa wakas ay natagpuan ka na ng katotohanan. Nagsisisi akong hindi kita personal na nakilala, nayakap, naturuan ng lahat ng aking nalalaman.
Ngunit pinanood kitang lumaki mula sa malayo, at sa bawat pagsayaw mo, nakikita ko ang iyong ina, nakikita ko ang aking sarili sa iyo. Ikaw ay isang Montero sa dugo, ngunit ikaw ay isang Reyes sa diwa. Huwag mong hayaan ang sinuman na kunin iyan mula sa iyo. Huwag mong hayaan ang pera o kapangyarihan na tukuyin kung ano ang mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Sana'y turuan mo ang mundo ng parehong bagay. Nang may buong walang hanggang pagmamahal, ang iyong lola sa tuhod, Divina. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mukha ni Maya. Isang buong buhay ng mga tanong, mga puwang, isang pakiramdam ng pagiging hindi kumpleto. Sa wakas, mayroon na siyang mga sagot. Wala itong binabago, sabat ni Leon. Walang legal na ebidensya, walang opisyal na dokumento. Ito ay salita ng isang namatay na matandang babae laban sa akin. Nagkakamali ka, ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon. Nag-iwan si Divina ng higit pa sa mga liham at litrato. Nag-iwan siya ng isang huling habilin. Isang habilin na nagpangalan sa kanyang nag-iisang apo sa tuhod, si Maya de la Cruz, bilang universal na tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Kasama na rito ang 40% ng orihinal na shares ng Montero Enterprises na ibinigay ng aking lolo kay Divina bilang kabayaran sa pag-abandona sa kanya ng aking ama. Nawalan ng kulay ang mukha ni Leon. Imposible. Ang mga shares na iyon ay kinansela dekada na ang nakalipas. Itinago, hindi kinansela, pagtatama ni Miguel. At ngayon na si Maya ay nasa tamang edad na at lumabas na ang katotohanan, ang mga shares na iyon ay legal na sa kanya. Tiningnan ni Maya ang mga dokumento, hindi lubos na nauunawaan ang kanilang kahulugan. Shares. Pamana. Isang oras lang ang nakalipas, siya ay isang tagapaglinis. Ngayon, tila siya ay isang tagapagmana ng isang yaman. Hindi ko gusto ang kanilang pera, sa wakas ay sabi niya. Wala akong gusto mula sa pamilyang ito. Hindi ito kanilang pera, marahang sabi ni Adelaida. Ito ay pamana ni Divina. Ang iyong pamana, ang gusto niyang maging sa iyo para makapagtayo ka ng sarili mong kinabukasan. At mayroon pa, dagdag ni Miguel, kabilang sa mga ari-arian ni Divina ay ang lupa kung saan nakatayo ang Akademya ng Tala sa Hilaga. Sa legal na paraan, hindi ito kailanman tumigil sa pagiging pag-aari niya. Ang pagbebenta na inayos ni Leon ay isang pandaraya. Naramdaman ni Maya ang isang bagong bagay na umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi ito galit o sakit, kundi pag-asa. Ang posibilidad na muling itayo ang isang bagay na hindi makatarungang nawasak. Maari ko po bang buksan muli ang akademya? Tanong niya sa nanginginig na boses. Maari kang gumawa ng higit pa. Hinawakan ni Adelaida ang kanyang mga kamay. Maari mong tuparin ang pangarap ni Divina. Lumikha ng isang lugar kung saan ang mga batang babae na tulad mo na walang yaman ngunit may walang katapusang talento ay maaaring matutong sumayaw. Kung saan ang mga pangarap ay hindi namamatay dahil sa kakulangan ng pera. Sa unang pagkakataon sa walang katapusang gabing iyon, ngumiti si Maya, ngunit hindi pa tapos si Leon Montero. Ang kanyang ekspresyon ay naging isang bagay na madilim, kinakalkula, mapanganib. Hindi pa ito tapos, sabi niya sa isang boses na nangangako ng pagkawasak. Lalabanan ko ang bawat dokumento, bawat sugnay, bawat sentimo, at kapag natapos ako, wala nang matitira sa di umanong pamanang ito. Kaya maghanda ka para sa laban ng iyong buhay. Itinaas ni Maya ang kanyang tingin at hinarap ang lalaking labis na nakasira. Hindi na po ako ang takot na dalaga na naglilinis ng inyong sahig. Ako ang apo sa tuhod ni Divina Reyes, at babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo sa amin. Ang hamon ay nakabitin sa hangin tulad ng isang deklarasyon ng digmaan. At sa kung saang lugar sa lungsod, isang matandang babae na nagngangalang Pag-asa ang nagising mula sa isang hindi mapakaling pagtulog. Nararamdaman na ang sandali na kanyang kinatakutan at hinintay sa loob ng 24 na taon ay sa wakas ay dumating na. Malaya na ang katotohanan. Ngayon na magsisimula ang tunay na laban, 3:00 na ng madaling araw,
nang sa wakas ay makarating si Maya sa maliit na apartment na tinitirhan niya kasama ang kanyang lola sa labas ng lungsod. Nanginginig ang kanyang mga binti sa pagod, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Bawat revelasyon ng gabing iyon ay umiikot sa kanyang ulo na parang isang hindi mapigilang ipo-ipo. Nakasindi ang ilaw sa kusina. Naramdaman ni Maya ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Hindi kailanman nagpupuyat ng ganoon ang kanyang lola. Ang kanyang mga gamot ay nagpapatulog sa kanya ng mahimbing mula 9:00 ng gabi. Maingat niyang itinulak ang pinto at natagpuan si Pag-asa na nakaupo sa mesa sa kusina at sa harap niya ay isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay nakapatong sa takip na parang hinihintay niya ang sandaling ito sa loob ng mga dekada. "Lola, bakit po kayo gising?" Lumapit si Maya, nag-aalala. "Dapat po kayong nagpapahinga. Alam kong darating ka na may mga tanong." Itinaas ni Pag-asa ang kanyang tingin at nakita ni Maya ang isang bagay na hindi pa niya napansin sa mga pagod na matang iyon. Ginhawa. "Naramdaman ko ito sa aking mga buto, apo. May nagbago ngayong gabi. Lola, kailangan ko pong sabihin ninyo sa akin ang katotohanan." Umupo si Maya sa tapat niya. "Lahat ng itinago ninyo sa akin sa loob ng 24 na taon." Dahan-dahang tumango si Pag-asa na parang isang hindi nakikitang bigat ang sa wakas ay nabunot mula sa kanyang mga balikat. "Alam kong darating ang araw na ito." Binuksan niya ang kahon na gawa sa kahoy gamit ang nanginginig na mga daliri. "Ipinagdasal ko sa loob ng maraming taon na magkaroon ako ng lakas na sabihin ito sa iyo mismo bago ito gawin ng iba gamit ang kanilang mga makamandag na bersyon." Sa loob ng kahon ay may mga naninilaw na litrato, mga liham na tinalian ng mga sira-sirang laso, at isang maliit na medalyong pilak na hindi pa nakikita ni Maya. "Ano po ang lahat ng ito?" "Ang kwento ng iyong tunay na pamilya." Kinuha ni Pag-asa ang isang litrato at ibinigay ito sa kanya. "Ito si Divina Reyes. Siya ay 19 na taong gulang noong makilala ko siya. Nagtatrabaho ako bilang katulong sa bahay ng kanyang mga magulang." Tiningnan ni Maya ang larawan. Isang magandang dalaga na may mga matang kumikinang sa buhay at isang ngiti na nangangako ng mga pananakop. Mayroong pamilyar sa mukha na iyon, isang bagay na nakikita niya tuwing umaga sa salamin. Siya ang pinakamahusay na mananayaw na nakita ng bansa, patuloy ni Pag-asa. Ngunit siya rin ang pinakamalungkot na babae dahil minahal niya ang isang lalaking hindi kayang suklian ang kanyang pagmamahal, si Agustin Montero. Kaya sinabi na nila sa iyo, bumuntong hininga si Pag-asa. Oo, si Agustin ang panganay na anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa rehiyon, gwapo, karismatiko, tagapagmana ng isang malaking yaman. Nahulog ang loob ni Divina sa kanya noong sila ay 17 at siya, minahal din niya ito sa kanyang paraan. Kinuha ni Pag-asa ang isa pang litrato, sa pagkakataong ito ay isang binata na may mayabang na ekspresyon. Ngunit may ibang plano ang mga Montero para sa kanilang tagapagmana. Isang arranged marriage sa anak ng isang negosyanteng Europeo. Pera na nagpapakasal sa pera, tulad ng laging nangyayari sa mga pamilyang iyon. Kaya nabuntis si Divina. Ito ay isang iskandalo na halos sumira sa parehong pamilya. Ipinikit ni Pag-asa ang kanyang mga mata, naaalala. Gusto ng mga magulang ni Divina na ipalaglag niya ang sanggol. Nag-alok ng pera ang mga Montero para maglaho siya, ngunit tumanggi si Divina. Sinabi niyang ang sanggol na iyon ang tanging purong bagay na nagmula sa napakaraming sakit. Naramdaman ni Maya ang mga luha na namumuo, ngunit kailangan niyang marinig ang lahat. At ano po ang nangyari? Nanganak si Divina nang palihim sa isang maliit na klinika malayo sa lungsod. Kasama niya ako sa gabing iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang isinisilang niya ang pinakamagandang nilalang na nakita ko. Nabasag ang boses ni Pag-asa. "Ang iyong ina, si Aurora." Ang pangalan ay lumutang sa hangin na parang isang haplos. Alam ni Divina na hindi niya ito maaaring alagaan, patuloy ni Pag-asa. Kung natuklasan ng mga Montero ang pag-iral ni Aurora, gagamitin nila siya bilang isang bargaining chip. Gagawin nila siyang isang pawn sa kanilang mga laro ng kapangyarihan.
Kaya hiniling niya sa akin ang pinakamalaking pabor na hiningi sa akin ng sinuman, na palakihin ko siya bilang sarili kong anak, na mahalin ko siya bilang sarili kong anak. Mahinang humikbi si Pag-asa. At ginawa ko iyon, Maya. Mula sa sandaling napunta si Aurora sa aking mga braso, siya ay naging anak ko sa lahat ng bagay na mahalaga. Pinalaki ko siya sa lahat ng mayroon ako, na hindi gaanong marami, ngunit ito ay tapat. Hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang lola, naramdaman ang marurupok na buto sa ilalim ng kulubot na balat. Alam po ba ni Aurora ang katotohanan? Sinabi ko sa kanya noong siya ay 13. Tumango si Pag-asa. Naisip kong karapat-dapat siyang malaman kung saan siya nanggaling. Naisip kong gugustuhin niyang makilala si Divina, bawiin ang kanyang pamana, mamuhay sa buhay na nararapat sa kanya. At ano po ang ginawa niya? Isang malungkot na ngiti ang dumaan sa mukha ng matanda. Niyakap niya ako at sinabing ako lang ang ina na kailangan niya, na ang pera ng mga Montero ay may bahid ng labis na sakit, na mas gugustuhin niyang maging mahirap at malaya kaysa mayaman at nakatali sa pamilyang iyon. Naramdaman ni Maya ang isang pagmamalaki para sa inang hindi niya nakilala. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang iyong ama, patuloy ni Pag-asa. Si Roberto de la Cruz, isang mekaniko na nagtatrabaho sa isang talyer malapit sa kung saan nagtuturo si Aurora ng sayaw sa mga bata sa distrito. Nagtuturo ng sayaw ang aking ina? Namanan niya ang talento ni Divina, ngumiti si Pag-asa nang may nostalgia. Sumayaw siya na tila ang mismong hangin ay humahawi para bigyan siya ng daan. Tulad mo ngayong gabi, ayon sa narinig ko. Paano niyo po nalaman? Dahil tumawag sa akin si Leon Montero, 3 oras na ang nakalilipas. Tumigas ang ekspresyon ni Pag-asa. Sumigaw siya, nagbanta, hinihiling na manahimik ako tulad ng ginawa niya sa nakalipas na 20 na taon. Pinagbantaan kanya sa lahat ng oras na ito? Mula sa araw na namatay si Aurora, kinuha ni Pag-asa ang isang liham mula sa kahon. Ito ang unang banta na natanggap ko. Dumating ito 3 araw pagkatapos ng libing ng iyong ina. Kinuha ni Maya ang liham na may nanginginig na mga kamay. Ang sulat kamay ay malamig, kinakalkula, walang pagkatao. Ginang de la Cruz, ang pagkakaroon ng bata ay isang problema na maaaring malutas sa maraming paraan. Iminumungkahi ko na piliin mo ang tahimik na paraan. Ilayo mo ang nilalang sa anumang koneksyon sa pangalang Montero at pareho kayong mabubuhay sa inyong maliliit na buhay ng payapa. Kung hindi, matutuklasan mo na may mga mas masahol na kapalaran kaysa sa kahirapan. Leon Montero. Bakit hindi niyo po ito sinabi sa akin? Naramdaman ni Maya ang galit na humalo sa sakit. Bakit ninyo ako hinayaang maniwala na mahirap lang tayo, na wala tayong sinuman? Dahil pinoprotektahan kita. Ang mga luha ay sa wakas ay dumaloy sa mga kulubot na pisngi ni Pag-asa. Si Leon Montero ay isang taong walang konsensya. Kung nalaman niyang alam mo ang katotohanan, hahanap siya ng paraan para saktan ka, para saktan tayong dalawa. Ngunit nabuhay tayo sa kahirapan, Lola. Naglilinis ako ng sahig mula noong 16. Itinigil ko ang aking mga pangarap sa pagsayaw dahil hindi natin mabayaran ang akademya. Ang akademya na isinara niya para hindi ka makasayaw, ibinunyag ni Pag-asa. Nang matuklasan ni Leon na nag-aaral ka sa paaralan ni Divina, ginawa niya ang lahat para wasakin ito. Hindi niya maaaring hayaan na paunlarin mo ang iyong talento. Hindi niya maaaring isugal na makita ng mundo sa iyo ang nakikita niya, ang buhay na ebidensya ng mga lihim ng kanyang pamilya. Ang laki ng kalupitan ni Leon ay tumama kay Maya na parang isang malamig na alon. Hindi ito malas, hindi ito tadhana. Ito ay isang sinadya, kinakalkula, walang awang sabotahe. Mayroon pa, sabi ni Pag-asa sa isang boses na halos hindi marinig. Isang bagay na kahit si Miguel ay hindi alam. Isang bagay na kami lang ni Divina ang nakakaalam. Ano po iyon? Kinuha ng matanda ang medalyong pilak mula sa kahon at binuksan ito. Sa loob ay may 2 maliliit na litrato, isa kay Aurora at isa pa sa isang bagong silang na sanggol.
Ang iyong ina ay hindi namatay sa panganganak, Maya. Huminto ang mundo. Ano po ang sinasabi ninyo? Nagkaroon ng mahirap na panganganak si Aurora. Iyon ay totoo, ngunit nakaligtas siya. Gising siya sa loob ng 3 araw pagkatapos kang isilang. Hawak kanya sa kanyang mga braso, kinakantahan ka, nangangako na ibibigay sa iyo ang mundo. Kung gayon, paano siya namatay? Ipinikit ni Pag-asa ang kanyang mga mata na parang ang mga susunod na salita ay masyadong mabigat na bigkasin. Sa 3 gabi, binisita nila kami. Lumitaw si Leon Montero sa ospital. Natuklasan niya kung nasaan kami. Dumating siya kasama ang mga abogado, mga banta, mga alok na mas nakakainsulto kaysa sa mga panukala. Ano po ang gusto niya? Ikaw. Binuksan ni Pag-asa ang kanyang mga mata. At sa loob ng mga ito ay may sakit na hindi napawi ng 24 na taon. Gusto kanyang kunin. Sinabi niyang dahil tumanggi si Aurora na pakasalan siya, ang bata man lang ay dapat palakihin bilang isang Montero. Gusto kanyang agawin mula sa mga bisig ng iyong ina at gawin kang kanyang tagapagmana, kanyang pag-aari. At ang aking ina? Tumanggi si Aurora. Sumigaw siya na hindi niya kailanman hahayaan ang isang halimaw na tulad niya na hawakan ang kanyang anak na babae. Sinabi niya sa kanya ang mga katotohanan na walang sino man ang naglakas loob na sabihin sa kanya. At si Leon. Huminto si Pag-asa, hindi makapagpatuloy. Lola, ano po ang ginawa ni Leon? Direktang binantaan niya siya. Sinabi niyang kung hindi siya makikipagtulungan, titiyakin niyang wala siyang kinabukasan o ang kanyang anak. Labis na nagalit si Aurora na biglang tumaas ang kanyang presyon. Sinubukan ng mga doktor na patatagin siya, ngunit huli na ang lahat. Sinasabi niyo po bang siya ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Sinasabi ko na gumagaling na ang iyong ina hanggang sa dumating siya, matatag na sabi ni Pag-asa. Sinasabi ko na ang stress ng komprontasyong iyon ang nag-udyok sa mga komplikasyon na hindi makontrol ng mga doktor. Sinasabi ko na namatay si Aurora kinaumagahan. Binubulong ang iyong pangalan. Hinihiling sa akin na protektahan ka mula sa mga Montero sa anumang paraan. Hindi makahinga si Maya, hindi makapag-isip, hindi maiproseso na ang lalaking nanghamak sa kanya sa gabing iyon ay ang parehong lalaki na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Bakit hindi ninyo po ito isinumbong? Isumbong ang isang Montero? Mapait na tumawa si Pag-asa. Sa anong ebidensya, sa anong pera para sa mga abogado? Sinigurado ni Leon na ang mga medical record ay nagsasabi ng eksakto kung ano ang gusto niyang sabihin, mga komplikasyon pagkatapos manganak, wala nang iba pa. Ngunit ngayon, may mga saksi na, may mga dokumento na, may pag-asa na. Hinawakan ni Pag-asa ang mga kamay ng kanyang apo. Nang malaman ni Divina ang ginawa ni Leon, nanumpa siya na isang araw ay lalabas ang katotohanan. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon sa pagkolekta ng ebidensya, pag-iingat ng mga dokumento, paghahanda ng isang kaso na maaaring sirain ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Ang huling habilin. Ang habilin ay simula pa lamang. Kinuha ni Pag-asa ang isang makapal na sobre mula sa ilalim ng kahon. Ito ang ipinadala sa akin ni Divina 1 linggo bago siya mamatay. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag handa ka na, kapag sapat ka ng malakas para lumaban. Binuksan ni Maya ang sobre na may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may mga legal na dokumento, mga sinumpaang salaysay, orihinal na mga medical record na sumasalungat sa opisyal na bersyon, mga testimonya mula sa mga nurse na nakasaksi sa komprontasyon sa ospital. Kumuha si Divina ng mga pribadong investigador sa loob ng maraming taon, paliwanag ni Pag-asa. Kinolekta niya ang lahat ng kailangan para patunayan ang ginawa ni Leon. Ngunit alam niyang hanggat buhay siya, hahanap si Leon ng paraan para patahimikin siya. Kaya iniwan niya ang lahat ng ito sa iyo, sa atin. Dahil ikaw ang tanging makakatapos ng kanyang sinimulan. Ikaw ang lehitimong tagapagmana. Ikaw ang buhay na ebidensya ng kanyang mga krimen. At ngayon, sa mga dokumentong ito, mayroon kang sandata para sirain siya. Tiningnan ni Maya ang mga papel sa kanyang mga kamay. Hindi lamang ito mga legal na dokumento.
Ito ay 24 na taon ng kawalang katarungan na naghihintay na maitama. Ito ang boses ng kanyang ina na sumisigaw para sa katarungan mula sa kabilang buhay. Ito ang pamana ng isang lola sa tuhod na hindi kailanman tumigil sa paglaban. Mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman, sabi ni Pag-asa nang may pagkaapura. Si Leon ay hindi ang tanging kaaway. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngayong gabi, pagkatapos ng kanyang tawag, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula sa isang taong nagpakilala bilang miyembro ng board ng Montero Enterprises. Binalaan niya ako na magpapatawag si Leon ng isang emergency meeting bukas ng tanghali. Susubukan niyang ipawalang bisa ang habilin ni Divina bago mo makuha ang iyong pamana. Magagawa ba niya iyon? Maari niyang subukan. Mayroon siyang mga abogado, impluensya, dekada ng karanasan sa pagmamanipula ng sistema. Pinisil ni Pag-asa ang mga kamay ng kanyang apo. Ngunit mayroon kang isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon. Ano po? Ang katotohanan. At mga taong handang ipaglaban ito, tila isang senyales, nag-vibrate ang telepono ni Maya. Isang mensahe mula kay Miguel. Masamang balita. Kumikilos na ang aking tiyuhin. Emergency meeting bukas ng tanghali sa corporate headquarters. Si Adelaida at ako ay nasa panig mo. Hindi ka nag-iisa dito. Nagsisimula pa lang ang laban. Binasa ni Maya ang mensahe at naramdaman ang isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang takot na naramdaman niya, ilang oras lang ang nakalipas, ay naging isang bagay na lubos na naiiba. Determinasyon. Lola, sabi niya sa isang matatag na boses. Bukas, tatapusin natin ito. Bukas, haharapin ni Leon Montero ang lahat ng taong sinira niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, matatalo siya. Tiningnan siya ni Pag-asa na may mga matang mamasa-masa pa rin, ngunit mayroong bagong bagay sa mga ito. Pag-asa, ipagmamalaki ka ng iyong ama, bulong niya. Alam ko po, Lola, pinisil ni Maya ang kanyang mga kamay. At bukas, pararangalan ko ang kanyang alaala sa tanging paraan na alam ko, sa pamamagitan ng paglaban para sa katotohanan hanggang sa huli. Sa labas, binalot ng gabi ang lungsod na parang isang madilim na balabal, ngunit hindi na natatakot si Maya sa kadiliman. Dahil alam niya na, pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging dumarating ang bukang liwayway, at ang bukang liwayway bukas ay magdadala ng katarungan o pagkawasak. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Pininturahan ng bukang liwayway ang kalangitan ng mga kulay ginto nang matapos ni Maya ang kanyang paghahanda para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Hindi siya natulog. Bawat oras ng gabi ay ginugol sa pagrepaso ng mga dokumento, pag-aayos ng ebidensya, at paghahanda ng mga salitang sa wakas ay magbibigay ng katarungan sa lahat ng sinira ni Leon Montero. Pinanood siya ni Pag-asa mula sa pintuan ng silid. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng isang bagay na hindi nakita ni Maya sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Kamukhang-kamukha mo siya, bulong ng matanda. Si Aurora ay may parehong tingin kapag nagpasya na siya sa isang bagay na parang maaaring gumuho ang buong mundo, ngunit mananatili pa rin siyang nakatayo. Natuto ako. Mula sa pinakamalalakas na babaeng kilala ko, lumapit si Maya upang yakapin siya. Mula sa iyo, mula sa aking ina, mula kay Divina. Lahat ng lakas na iyon ay dumadaloy sa aking mga ugat. Natatakot ka ba? Takot na takot, pag-amin ni Maya. Ngunit hindi na ako kontrolado ng takot. Ngayon, ako na ang kumokontrol dito. Nag-vibrate ang telepono na may mensahe mula kay Adelaida. Nakarating na si Cristina. Papunta na kami. Magsisimula ang press conference ni Leon sa loob ng 3 oras. Oras na para isulat ang pagtatapos ng kwentong ito. Ang convention center ay puno ng mga tao nang dumating si Maya, kasama ang kanyang lola, si Miguel, si Adelaida, isang abogadong nagngangalang attorney, Ferenc, at isang matandang babae na nahihirapang maglakad, ngunit may hindi matitinag na determinasyon, si Cristina Swonechna.
Ang mga mamamahayag mula sa lahat ng malalaking media outlet ay nagsisiksikan sa pangunahing auditorium kung saan ipinatawag ni Leon Montero ang kanyang kumperensya. Nakatutok ang mga kamera sa isang walang laman na entablado, naghihintay sa lalaking nangako ng mga pasabog na revelasyon. Ano ang plano? Tanong ni Miguel habang pinapanood nila ang mga tao mula sa isang pribadong silid. Hahayaan nating magsalita muna si Leon, sagot ni Maya. Hayaan siyang sabihin lahat ng kanyang kasinungalingan. Hayaan siyang subukang sirain ako sa publiko. At pagkatapos, kapag naniniwala na siyang nanalo na siya, kukunin natin ang lahat mula sa kanya. Mapanganib iyan, babala ni Attorney Ferens. Kung ang kanyang mga akusasyon ay kapani-paniwala, maaaring bumaligtad sa iyo ang opinyon ng publiko bago tayo makasagot. Ang katotohanan ay laging mas malakas kaysa sa mga kasinungalingan, nagsalita si Cristina sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay paos ngunit matatag. Hinihintay ko ang sandaling ito sa loob ng 15 taon. Ilang minuto pa ay hindi na makakapagpabago ng anuman. 12:00 ng tanghali, umakyat si Leon Montero sa entablado. Nakasuot siya ng isang perpektong suit at ang kanyang ekspresyon ay sa isang taong ganap na tiwala sa tagumpay. Inire-record ng mga kamera ang bawat galaw niya habang tumikim siya. Mga ginoo at ginang ng press, salamat sa pagsama sa akin ngayon, nagsimula siya sa isang malakas na boses. Nakalipas na 48 oras, ang aking pamilya at ang aking kumpanya ay inaatake ng isang kampanya ng paninirang puri na inorganisa ng mga individual na naglalayong agawin ang hindi sa kanila. Gumawa siya ng isang dramatikong paghinto, hinahayaan ang mga kamera na makuha ang kanyang kunwaring ekspresyon ng galit. Isang dalaga na nagngangalang Maya de la Cruz, isang tagapaglinis sa isa sa aking mga hotel, ay nagpresenta ng di umanong legal na mga dokumento na nag-uugnay sa kanya sa aking pamilya. Inaangkin niyang siya ay isang tagapagmana ng isang yaman na ayon sa kanya ay ninakaw mula sa kanya. Ipinakita sa mga screen sa likod niya ang mga larawan ni Maya sa kanyang uniforme sa trabaho. Ngunit mayroon akong hindi matututulang ebidensya na ang babaeng ito ay isang impostor. Ang mga dokumentong ipinipresenta niya ay mga peking gawa-gawa. Ang habilin na inaangkin niyang hawak ay ginawa sa isang mapanlinlang na paraan at ang mga taong sumusuporta sa kanya, kabilang ang aking sariling asawa at pamangkin, ay minanipula ng kanyang mga kasinungalingan. Kinuha ni Leon ang isang folder at itinaas ito ng may pagkadramatiko. Dito, mayroon akong mga patunay na si Maya de la Cruz ay may kasaysayan ng mapanlinlang na pag-uugali, mga talaan na nagpapatunay na sinubukan niyang lokohin ang iba pang mayayamang pamilya sa nakaraan. Ang babaeng ito ay hindi isang nawawalang tagapagmana. Siya ay isang kriminal na nagpakadalubhasa sa sining ng panlilinlang. Mga bulungan ang dumaan sa auditorium. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling nagsusulat sa kanilang mga notebook. Kaya naman, inaanunsyo ko na gagawa ako ng agarang legal na aksyon laban kay Maya de la Cruz at sa lahat ng kanyang mga kasabwat. Ang katotohanan ay laging nananaig sa kasinungalingan. At ngayon, ang katotohanan ay mananaig. Ginoong Montero, ang boses ni Maya ay tumagos sa hangin na parang kidlat. Lahat ng ulo ay lumingon sa gilid ng pasukan ng auditorium kung saan siya naglalakad ng may determinadong hakbang patungo sa entablado, sinusundan ng kanyang grupo ng mga kaalyado. Ano ito? Saglit na nawalan ng kontrol si Leon. Security, ilabas ninyo ang babaeng ito. Hindi ko iyan ipapayo. Itinaas ni Miguel ang kanyang boses. Hindi kung gusto ninyong marinig ng mundo kung ano talaga ang nangyari. Umakyat si Maya sa entablado nang walang paghinto. Nag-alinlangan ang mga security guard, nalilito kung ano ang gagawin. Ang tensyon sa auditorium ay nakakakuryente. Mga ginoo at ginang ng press, diretsong nagsalita si Maya sa mga kamera. Ang pangalan ko ay Maya de la Cruz at oo, 2 araw lang ang nakalipas, ako ay isang tagapaglinis sa Hotel de Oriente. Ngunit hindi iyon ang buong kwento ko.
Lumingon siya upang tingnan si Leon sa mata. Ang pangalan ng aking lola sa tuhod ay Divina Reyes. Siya ang pinakamahusay na balerina ng kanyang henerasyon. Ang pangalan ng aking lola ay Pag-asa de la Cruz. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para protektahan ako mula sa mga taong tulad ninyo. Ang pangalan ng aking ina ay Aurora de la Cruz. At ikaw ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sumabog sa mga sigawan ang auditorium. Namutla si Leon. Iyan ay isang absurdong akusasyon. Hindi ninyo maaaring hayaan ang babaeng ito. Mayroon akong ebidensya, putol ni Maya, at mayroon akong mga saksi. Sa isang senyas, itinuro niya ang pasukan. Dahan-dahang umakyat sa entablado si Cristina. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa ganap na katahimikan na bumalot sa auditorium. Ang pangalan ko ay Cristina Swanechna. Diretsyong nagsalita siya sa mga kamera. Sa loob ng 30 taon, ako ay isang nurse sa Central Hospital. 24 na taon na ang nakalilipas, nasaksihan ko ang isang bagay na bumabagabag sa akin gabi-gabi mula noon. Ang babaeng ito ay walang kredibilidad. Desperadong sabat ni Leon. Tinanggal siya sa trabaho dahil sa kawalan ng kakayahan. Tinanggal ako dahil tumanggi akong manahimik, kalmadong sagot ni Cristina, tungkol sa ginawa ninyo kay Aurora de la Cruz. Kinuha niya ang isang maliit na aparato mula sa kanyang pitaka. Ito ay isang recording ni Dr. Emilian Robel, ang doktor na nangangalaga kay Aurora sa gabing iyon. Ibinigay niya ito sa akin 3 taon bago siya mamatay. Pinahihirapan ng konsensya sa kanyang ginawa. Pinindot niya ang play button. Ang boses ng namatay na doktor ay pumuno sa auditorium. Cristina, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Binayaran ako ni Leon Montero ng 2.5 milyong piso para hindi makialam nang magsimulang magkaroon ng komplikasyon si Aurora de la Cruz. Sinabi niya sa akin na kung mamamatay siya, titiyakin niyang uunlad ang aking karera. Kung mabubuhay siya, sisirain niya ang lahat ng aking binuo. Bata ako, duwag ako, at ginawa ko ang pinakakakilakilabot na desisyon sa aking buhay. Hinayaan kong mamatay ang isang inosenteng babae para sa pera. Patawarin ako ng Diyos dahil hindi ko kailanman mapapatawad ang aking sarili. Ang katahimikan na sumunod ay nakakawasak. Si Leon Montero ay paralisado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng takot habang pinapanood niyang gumuho ang kanyang mundo sa real time. Iyan ay isang peke, bulong niya. Minanipula ang recording na iyan. Mayroon din kaming mga bank statement na nagpapakita ng transfer. Sabat ni Attorney Ferenc, ibinibigay ang mga dokumento sa mga pinakamalapit na mamamahayag na idineposito sa account ni Dr. Robel 3 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Aurora de la Cruz. Ang pinagmulan, isang corporate account ng Montero Investments. At mayroon pa, patuloy ni Maya. Pagkatapos maging sanhi ng pagkamatay ng aking ina, sinira ninyo ang aking ama sa psychologically. Lumapit si Pag-asa, hawak ang liham ni Roberto na may nanginginig na mga kamay. Ang aking anak, si Roberto de la Cruz, ay asawa ni Aurora. Nabasag ang kanyang boses, ngunit hindi siya huminto. Inakusahan siya ni Leon Montero na may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinagbantaan siya, pinahirapan siya ng mga salita hanggang sa hindi na niya makayanan. Ang mga luha ay dumaloy sa mga pisngi ng matanda habang binabasa niya ng malakas ang mga sipi mula sa liham ng kanyang anak. Ang auditorium ay nasa ganap na katahimikan. Ilang mamamahayag ang hayagang umiiyak. Ang taong ito, itinuro ni Pag-asa si Leon, ay sinira ang aking buong pamilya. Sinira niya ang ina ng aking apo. Sinira niya ang aking anak. Sa loob ng 24 na taon, pinanatili niya akong takot. At lahat dahil hindi niya matanggap na tinanggihan siya ng isang babae. Kinuha ni Maya ang mikropono sa huling pagkakataon. Si Leon Montero ay hindi isang respetadong negosyante. Siya ay responsable sa napakaraming pagkamatay. At sa loob ng mga dekada, ginamit niya ang kanyang pera at kapangyarihan para iwasan ang katarungan. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat ng mga kamera na ito,
sa harap ng buong mundo. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumalabas. Humarap siya sa mga kamera. Ang aking lola sa tuhod, si Divina Reyes, ay ginugol ang kanyang mga huling taon sa pagkolekta ng ebidensya para sa sandaling ito. Alam niyang isang araw ay lalabas ang katotohanan. Iniwan niya sa akin ang kanyang pamana, hindi para maghiganti, kundi para magtayo ng isang bagay na mas mabuti mula sa abo ng napakaraming pagkawasak. Lalong lumakas ang kanyang boses sa bawat salita. Gagamitin ko ang pamana ni Divina para muling itayo ang akademya ng tala sa Hilaga. Isang lugar kung saan ang mga batang babae at lalaki na walang yaman ngunit may walang katapusang talento ay maaaring matutong sumayaw, mangarap, maniwala na ang kanilang talento ay mas mahalaga kaysa sa anumang sertipiko. Isang lugar na pararangalan ng alaala ng aking ina, ng aking ama, at ng lahat ng pinatahimik ng mga taong naniniwalang maaaring bilhin ng pera ang kawalan ng pananagutan. Inire-record ng mga kamera ang bawat sandali habang si Leon Montero ay nanatiling hindi gumagalaw, ganap na talunan. Ginoong Montero, diretsong tiningnan siya ni Maya. 2 gabi lang ang nakalipas, sinabi ninyo sa akin na ang mga taong tulad ko ay umiiral lamang para linisin ang sahig ng mga taong tulad ninyo. Na ang balse ay para sa mga may pribilehiyo at ang mop ay para sa iba pa. Humakbang siya palapit sa kanya. Ngunit nagkamali kayo. Dahil ang tagapaglinis na ito ay kakatapos lang walisin ang lahat ng inyong kasinungalingan sa harap ng buong mundo. At kapag natapos na sa inyo ang katarungan, kayo ang kailangang matutong maglinis ng sahig ng isang selda. Nagsimula ang palakpakan ng dahan-dahan mula sa likuran ng auditorium. 1, 2, 10, 100. Mga taong nakatayo, nagbibigay ng standing ovation sa babaeng humarap sa isang higante at nanalo. Mula sa labas, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis. Pumasok ang mga opisyal sa auditorium na may mga warrant of arrest. Pinusasan si Leon Montero sa harap ng parehong mga kamera na ipinatawag niya para sirain si Maya. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay huling sumalubong sa kanya, wala ng kayabangan, tanging ganap na pagkatalo. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Oo, kalmadong sagot ni Maya. Natapos na ito, 24 na taon na ang nakalilipas, nang huling huminga ang aking ina. Inabot lang ng ganito katagal para malaman ng mundo. 6 na buwan makalipas, nakatayo si Maya sa harap ng isang bagong renovate na gusali sa gitna ng distrito kung saan siya lumaki. Isang maliwanag na karatula ang nag-aanunsyo. Akademya ni Divina Reyes, kung saan malayang sumasayaw ang mga pangarap. Sa kanyang tabi, ngumiti si Pag-asa sa gitna ng mga luha ng kaligayahan. Si Miguel at Adelaida ay nanonood ng may pagmamalaki. At sa harap nila, daan-daang mga batang babae at lalaki ang sabik na naghihintay na buksan ang lugar na magbabago sa kanilang buhay. Gusto mong magsalita? Tanong ni Miguel. Tumango si Maya at lumapit sa isang mikropono na nakaset up sa harap ng pasukan. 6 na buwan lang ang nakalipas, ako ay di nakikita. Isang tagapaglinis na mas gugustuhin ng mundo na huwag makita. Ngunit tinuruan ako ng aking lola sa tuhod, si Divina, sa pamamagitan ng kanyang pamana na ang tunay na talento ay hindi nangangailangan ng pahintulot para kumislap. Tinuruan ako ng aking ina, si Aurora, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Tinuruan ako ng aking ama, si Roberto, sa pamamagitan ng kanyang alaala na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. At tinuruan ako ng aking lola, si Pag-asa, araw-araw sa loob ng 24 na taon na ang pag-asa ay hindi dapat kailanman iwanan. Tiningnan niya ang mga bata na nanonood sa kanya na may kumikinang na mga mata, puno ng pag-asa. Ang akademya na ito ay para sa inyo, para sa bawat batang babae na nangangarap sumayaw, ngunit walang pera para sa mga aralin, para sa bawat bata na may talento, ngunit walang sino mang nakakapansin, para sa lahat ng naging di nakikita at karapat-dapat na kumislap.
Kinuha niya ang isang seremonyal na gunting at pinutol ang laso. Ngayon, malayang sumasayaw ang mga pangarap. Pumuno sa hangin ang palakpakan habang tumakbo ang mga bata papasok sa akademya, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw na parang pinakamagandang musika sa mundo. Lumapit si Pag-asa kay Maya at hinawakan ang kanyang kamay. Narito ang iyong ina, bulong niya. Nararamdaman ko siya at ang iyong ama rin. Ipinagmamalaki kanila, apo. Labis na ipinagmamalaki. Tumingin si Maya sa asul na kalangitan, naramdaman ang isang marahang simoy ng hangin sa kanyang mukha. Alam ko po, Lola. Alam ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na taon, naramdaman ni Maya de la Cruz na sa wakas ay nasa bahay na siya. Hindi sa isang gusali, hindi sa isang address, kundi sa katotohanan, sa pag-ibig, sa katarungan na inabot ng isang buong buhay bago dumating. Ngunit dumating ito. Dahil ang mga bituin, gaano man katagal, ay laging kumikinang sa huli. At si Maya de la Cruz ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa dati.